Anong latest po mga kababayan? Ito, pagdeklara ni BP Inday na siya ay opisyal ng tatakbo sa pagkapangulo ngayong 2028 mga kababayan ay ibinalita na po sa ibang bansa kabayan. Naku po, ano kayang masasabi dito? Na naman ni Auntie Claire mga kabayan. Di ba? Di ba? At saka si Madam Riza Hontiveros mga kababayan. Ano kaya ang say nila nito? Di ba? Di ba mga kababayan? Simple mga kababayan. Di ba? Tila 7 minutes lang ata yung ginawang speech ni BP Inday na siya ay tatakbo ng sa pagkapangulo. Ay eto, ibinalita kaagad mga kababayan. Di ba? Oh, isa pa naman ito sa pinakasikat na news agency mga kababayan sa ibang bansa, itong EI Arabia English mga kababayan, na umaabot na ito ngayon sa 1.2 million views po. Naku po. Diba? At ang mga komento mga kababayan ay syempre positive comments mga kababayan at like at saka love yung lahat ng reaksyon mga kababayan. Hindi nakapasok yung mga reaksyong ginagawa ng mga trolls ni Marcos Jr. Diba mga kababayan? Diba madami silang trolls mga kababayan? Bayaran? Di po ba? Oh, diba? Eto, pakinggan natin mga kababayan ha. Yung kanilang ibinalita na BP Sara Duterte to run for president in 2028. Eto, pakinggan natin kabayan. Sarah, let's start with you. 2 years to the election, as a reporter Chris Gilbert told us. But what do we know about Sarah Duterte? Yep. Well, look, Sarah Duterte, Leanne, is from this political dynasty, as you heard reported there. So her father was the former president, Roberto Duterte. And Sarah herself, when she announced that she was running for president in the 2028 election, so a couple of years away, she made note of the fact that she had really taken account of that political history, if you like, and thought about what it meant, what her responsibility was. And she says she feels that she does have a responsibility to run. She's come out against the current president. She said that you've seen this widening gap between them. That's come about because there have been corruption charges that were brought against Sarah Duterte. You've also seen her face a lot of criticism for a possible sedition speech. It's alleged that she'd said that she'd hired someone who would possibly kill the president if she herself was ever assassinated. So there's a whole load of political drama behind this. And the way it's worked out in the Philippines, because of these connections with the family, is that you really have not just political rivals, you have these political families battling it out for control. Now, she's 47 years old. She said in that speech that she asks for forgiveness for backing President Ferdinand Marcos Jr. at the last election. She said he lied during his campaign season, making promises that he didn't keep. She is currently, it's thought, according to polls, the front runner. But guys, that isn't always a great thing in the Philippines. We've heard some experts say early leaders are not guaranteed, and sometimes it's seen as sort of having your head above the parapet and really potentially facing pretty fierce resistance from the those that are still in power ahead of time. So there is a long way to go, but the race is sort of looking like it's starting to take shape, and Sarah Duterte taking this battle that she's had with the current president and moving it towards the ballot box. Samantala mga kababayan, hindi naman nagpaawat itong si Auntie Claire. Di ba mga kababayan, alam naman natin kengko itong si Auntie Claire. Hindi nagpaawat mga kababayan. May buwelta sa ating susunod na Pangulo ng Pilipinas mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Sa kanyang naging desisyong pagtakbo. Saka, di ba, bawas-bawasan na siguro yung mga pagbabiyahe kung talagang gusto maglingkod sa bayan. Di ba? Hindi dapat jet setter or world tour na parang Sarah the Explorer ang dating. So, trabaho lang muna.
Sara the Explorer daw, mga kababayan, oh, may connect lang kay Dora. Para mag-rhyme lang yung tunog niya, mga kababayan, Ate Claire. Di ba, mga kababayan, kita nyo yan? Di ba? Tapos itong si BP Sara ngayon, mga kababayan, ay, di ba? Ibinalita na sa buong mundo, kabayan. Nako po, nako. At eto pa, mga kababayan, oh. Ah. Kita yung mga komento, mga kababayan, umiyak. Tapos yung reaction, di ba? Halos haha, mga kababayan. Eto pa yung isa, mga kababayan, oh. Usapan natin ay House of Representatives. Hindi ko masasabi kung ano ang nararamdaman nila. Mm. Pero, ang mga tao, ang mga miyembro ng House of Representatives ay binoto ng taong bayan. Mm. Ibig pa Ano? nila sabihin Ano sa nga yan? itong pananaw, matatakot sila, mababahag ba ang buntot nila dahil may tatakbong isang Sara Duterte sa pagka-presidente? Papaano na yung interes ng bayan kung talaga namang may issue ang Vice Presidente sa di umanong paglulustay ng pondo? Buti na lang. Buti na lang nilagyan mo ng di umano, ha? Hindi nila kailangang matakot kung katotohanan naman ang kanilang ipapairal dyan. Tanong ko lang, madam, natakot po ba si Madam BP Inday? Natakot po ba si BP Sara, mga kababayan? Ako po, ante. At eto pa din, mga kababayan, Congressman, aka nanalo pero hindi pala, kung Abante, mga kababayan, umiyak rin. Naku po. Hindi raw siya, mga kababayan, takot na balikan ni BP Sara, mga kababayan, kung sakaling mananalo raw ito sa pagkapangulo. We. Nako po, mga kababayan, no? Pakinggan natin itong balitang to, mga kababayan, ha? Sa One Balita Pilipinas. Ang sinasabi po ng ilan nating mga kababayan ay hindi kaya matakot na yung ibang congressmen na kalabanin siya at wag na lang bumoto in favor sa impeachment dahil baka balikan sila ng presumptive frontrunner ngayon sa 2028 election. Hindi ko na ano pa yung ibang pag-aakala na may ibang congressman, no? Palagay ko naman it would not be good na malaman ng taong bayan na magiging benggador ang ating vice president. For example, ako, tinatakot na rin ako na baka ako balikan kung siya maging pangulo ng Pilipinas. Hindi na po ako natatakot dun eh. I mean, every public official, kahit ako, should be accountable to the people that elected them. Yun po ang nais kong sabihin sa lahat. Pero kung amin na po natin na numbers game din itong impeachment, Yun. 1/3, ano? Yeah. Hindi ko kaya maapektuhan yung bilang na Magandang tanong yan. kailangan makuha para magkaroon po ng development or ma-push po itong impeachment, yung 1/3 ng votes? Maaari. Member din po ako ng Committee on Justice. At syempre, bilang endorser, ako na magpapaliwanag ng sufficiency in form and sufficiency in substance. No? May naniniwala naman ako that the Committee on Justice would look into the evidences and the facts. At naniniwala po ako Anong na ito ebidensya? sa Committee on Justice, talagang magiging positibo ang kanilang desisyon sa impeachment complaint na ito. Now, of course, hindi ko naman pwedeng sabihin yan sa ibang mga congressman natin. Pero the thing is, there were 250 that signed the first impeachment of the vice president. And therefore, Yung 250, mga kababayan, bayad ata yun, di ba? Di ba? Grabing issue yun, mga kababayan, di po ba? Naku po na, may ilang milyon yung natanggap kada perma, mga kababayan? No? Ewan ko lang kung gagawin pa nila ito ngayon, mga kababayan, kasi wala na Wala na si Tamba sa posisyong bilang House Speaker, mga kababayan, di po ba? Iba kasi kung Abante, di ba, mga kababayan? Nako po. Iniwala ako, maaaring hindi pumirma ang iba. Pero I think that the one-third upang iyang makapasa sa Kongreso, palagay ko naman magiging maayos to. So kung Maayos ilalaan daw, po mga sa kababayan. Justice Committee
ay nakikita and being a member of that committee, ay tingin nyo ho may sapat na form at substance ito para umusad nga sa komite at hindi mababasura gaya ng nangyari po sa impeachment complaint laban kay PBBM? Meron. In fact, I actually endorse because the allegations go to the heart of public trust. For example, misuse of public funds, obstruction of constitutional oversight, and conduct that threatens Anong constitutional threatens? order. Wow. Please take note that the Vice President is not a private person. She is a very high public official. And for her to threaten Anong the threaten? President and the First Lady and the Speaker of the House, Yun pala, yung isa sa kanilang ginamit, mga kababayan. yung ginawa ni VP Sara na, di ba, kung sakaling may titira sa kanya, ay yung panigurado, yung sila BBM, mga kababayan, ay tiyak, titirahin din. Di mo ba? Nako po, yun pala yung pinaghuhugutan nila, mga kababayan, para ma-impeach si VP Inday maliban sa sa confidential funds. palagay ko hindi tama sa isang public official yan, no? Ito. Impeachment exists for exactly this. Pero yung pangurakot, mga kababayan, tama. Tama ba? Tama ba? Tama po ba, Kong? Nagtatanong lang naman tayo, mga kababayan. Situation. When an official's actions raise serious questions of integrity, legality, and fitness to serve. Palagay ko naman nagtatanggapin po yan ng Committee on Justice. Faithness to serve daw po, mga kababayan. Ang galing talaga nitong si Pastor. AKA, hindi nalalo pero pinapanalo ni Garcia ng Comelec, mga kababayan. Di ba, mga kababayan? Grabe itong si Kong Abante, mga kababayan. No? Kung, di ba, dadalhin pa niya yung mga salita ng Diyos, mga kababayan. Samantalang yung pinagagawa nila. Di po ba? Pambihira. Ikaw, kabayan, anong masasabi mo dito? Sa pinagagawa nila, mga kababayan, kay VP Sara Duterte. Na talagang gagawin nila lahat para lang hindi makausad si VP Inday or hindi makatakbo sa pagkapangulo ngayong 2028. Utot nyo, Abante. Kong, aka. Mag-komento lang kayo sa baba, mga kabayan, at pag-usapan natin yan. At next video natin, mga kababayan, is-shout out natin yung mga kababayan natin, lalo-lalo na sa mga OFW, kaya mag-komento kayo sa baba kung taga-asan kayo, kabayan, para may shout out natin. God bless po sa ating lahat at huwag kalimutang VP Sara for President.